Mamigay kaya tayo ng price na supplement and GP clothing na worth 10,000 pesos. Sa tingin mo? Oh, sige, gawin natin. Pag may mga nag-comment dito na talagang yung community nila is solid talaga, gawin natin. Ulitin ko guys mamimigay tayo ng supplement from Atlin na worth 5,000 pesos and GP clothing na 5,000 pesos din. Ano, okay ba yun? G! What's up guys? And today, Poy Paula here. And today, yan, so mag-workout tayo ngayon. So nandito tayo ngayon sa Taiwan and day 3 ng workout namin ngayon. So subukan natin. So last time kasi hindi namin nasubukan yung World Gym dito. And ngayon namin may experience kung gaano nga ba ka-solid doon. Kasi sabi nila solid daw eh. Di ba? Malalaman natin kung anong difference talaga ng World Gym sa mga ibang gym na napuntahan namin dito sa Taiwan. So samahan nyo kami sa araw na to dahil I'm sure mag-enjoy din kayo. Let's go! So actually guys, dito ngayon, 14? napakalamig. Hindi naman sobrang lamig to the point na nag-i-snow, pero malamig. Parang malamig. Baguio feels na mas malamig ng konti. Mas malamig nangatog eh. Yun, so subukan natin mag-workout ngayon dito. Dahil nandito lang din naman tayo sa Ximending and malapit lang dito yung World Gym. Exciting kasi 2 days tayo na gano'n. Rest day. Excited na nga ako mag-gym. Tapos guys, alam nyo ba, sabi pa ni Popoy, huwag ka na magdala ng jacket, di naman malamig dun eh. Guess what? Ang lamig. Siyempre guys, kung may ensayo sa Baguio, di ba? May ensayo sa Taiwan. Yes, sir. So yun, yung shoutout pala doon sa nagbigay ng bakit hat natin. Hey! So, meron kasing member, ewan ko kung member or OJT siya ng KYNI Gym doon sa Dinalupihan. And inabot niya sa akin tong time na nag-workout ako nung oras na yun. So sabi niya sa akin, Coach, nakikita kasi kita na nagsusuot ka ng ganyan. So binigyan niya ako nito. Diba? Sobrang thank you. Nakita niya daw kasi sa mga vlog na sinusuot ko daw yung... nagsusuot daw ako ng bucket hat. Talaga! Diba? So thank you sa'yo bro. Paul ata yung name niya. So thank you ulit sa'yo. At kita-kita tayo dyan sa gym dyan sa KYNI. So bale, nakapag first meal na kami kanina. Nag-chicken breast lang kami sa 7-Eleven. And then rice, mga quick breakfast lang. Then ito, workout na tayo. Sa next vlog, papakita namin yung full day of eating namin. Paano namin ginagawa yung dieting habang nasa ibang bansa. O paano mo magagawa pa rin na i-hit pa rin yung macros mo or yung calories mo habang nasa ibang lugar. So gagawin natin siya ngayon at makapakita natin this video. Baka may idea din kayo, di ba? Pag halimbawa, naka-prep kayo, pumunta kayo sa lugar na to, di ba? At least, hindi kayo maliligaw ng landas. Kasi malaking bagay yun eh. Minsan, ayaw mo humindi na sumama sa mga, let's say, sa friends or family mo. Kasi nga, naka-prep ka. Pero dahil gusto mo sumama. Minsan kasi, di ba, may mga invite sa inyo na pupunta kayo dito sa ganyan, sa Taiwan. Tapos dahil naka-prep ka, maghihindi ka. Pero dahil, eto nga, i-share natin sa inyo na kaya mo pa rin mag-diet kahit nasa Taiwan ka. Papakita namin sa inyo. So next vlog, abangan nyo. Malalaman natin anong difference ng World Gym compare sa mga gym sa Pinas or World Gym compared dun sa napuntahan namin na gym noong October nung pumunta kami dito at nag-compete. Ay, butang si boss. Ganda, boss. Premium to, no? Ganda. Hi, walk-in. Yung daw nila dito is 650. Yun, 650 NTD. Shishi. Sir and guys, yung meaning ng shishi dito is thank you. Tama, di ba? Shishi. Ah. Thank you Thank you. yata. Hindi ko alam Inabutan niya ako na tong locker. Sabi ko, shishi. Thank you yun. Oh, di ba? May natutunan na agad kayo. Nagsisimula pa lang tayo. And papakita ko muna sa inyo kung gaano maganda yung gym dito. Heaven, boss. Actually, naiinitan na ako. Pwede ko nang tanggalin to. Sana all. Let's go. Twist.
Master. Ito yung nakikita ko lagi sa Japan na wala lagi sa Pilipinas. Ito yung pinaka, I think, kailangan nating madagdag sa Pilipinas. So yun guys, yung 650 NTD is around 13 pesos. Yun, kung susubukan nyo dito, prepare nyo lang din 650 NTD. Masasabi ko, premium. Ito yung gym na sinasabi natin, premium talaga. Kasi tangina, I'm sure hindi kayo mag-aagawan dito sa sobrang dami ng gamit. Yung napaka-solid. Antay lang natin si Shara at GGG! So may nakalimutan tayo guys. So nakalimutan ko yung straps ko. Pwede nyo ako iba. Joke. Preach pa ako na mag-straps kayo. Nakalimutan ko din sa akin. Fourth exercise to ng full upper body. Alam nyo guys, isa sa mga napansin namin dito, mostly yung mga nag-gym talaga is matatanda na. Siyempre, bakit nga ba? Sila yung may afford nito eh. Di ba? Isipin mo, 1,300 pesos or 650 Taiwan dollars ang walk-in nila dito. Kaya yung napapansin ko dito mostly nagbubuhat is nasa 25 and above siguro yung mga age bracket nila. And then mostly din na nakikita ko ngayon, mga lola and lolo. Di ba? Mga senior, no? Guys, oh, back to back ang leg press nila dito. Di ba? Angas. Huwag kung ano yung binayaran mo, yun yung value na makukuha mo. So last 3 exercise na lang tayo. Extension, CC squats, tsaka incline dumbbell bicep curls. So actually yan pala yung kinakain ko ngayon, boss. Papakita sa inyo. Yun no. 428 calories pa lang. 1 PM na. Gutom na ako. Tapos naka full body ka, no, boss. Tapusin na natin to para matapos na tong kalokohan na to. Last na, biceps na lang. Tara. Gutom na ako, boss. Ay, natapos din. Good experience yun, boss. And it's 2 o'clock na. Kailangan na natin mag-second meal dahil nagugutom na ako. Tama ba yung dinadaanan natin? Kamusta naman yung experience? Okay naman, masaya. Tapos, daming gamit. Dami talaga. So isipin mo guys, nung pumunta kami doon kanina, kung nagandahan na kami doon sa pinuntahan namin sa Japan, no? Ito, mas maganda na mas malaki na ma-overwhelm ka din talaga, no? True, oo. Tapos parang, shit, ano naman gamit kailangan ko? Parang ganun. Kasi, malulula ka eh. bawa, leg curls. 3 yung leg curls nila. Tapos, leg press nila, 2 leg curls. 3. Meron pang select curls. Diba? Tapos yung bath nila, all in one. Ang daming options. May locker, shower room, tapos may bathhouse pa sila. Amazing. Tapos yun guys, so makapansin nyo din sa mga clips na pinakita ko kanina. Kumbaga para sa akin, worth the price naman. Oo. Kumbaga dito sa Taiwan, napansin ko, ang World Gym ay yung parang anytime fitness sa atin sa Hey, or Pinas. fitness first, gano'n. Oh, siguro, fitness first na mas kompleto yung amenities. Parang yung fitness first sa SM Aura. Or sa Mega Mall. SM Oo, Mega ganun Mall. din. As in, kompleto lahat. And napansin ko lang din doon sa leg press at saka yung hack squat nila. Medyo pang matangkad siya. Hindi siya pang, hindi siya fit para sa atin na shorty guy or shorty person. Pero overall experience, Okay lang. Tsaka yung road half. 8.5 or 9 ako. Over 10. Okay. Kumbaga, okay naman yung binayaran ko na yun. I recommend. Rate din ba ako? 7.5 lang. 7.5 lang daw siya. Pero sa akin, okay siya. Subukan nyo. Malay nyo, di ba? Oo. Mag-enjoy din kayo. Pero, subukan natin bukas maghanap pa ng iba pang gym dito. Ayun, di ba sabi mo nga, bukas try natin ulit. Malay mo, meron pa palang mas wow kesa sa World Gym. The next day. So, ngayong araw na to, ito yung pangalawang gym na pupuntahan namin ngayon. Malalaman natin at mako-compare natin dun sa unang pinuntahan natin. Nasa, anong temperature na yun? Feels 10 pero feels like 4. 10 degrees dito and feels like 4 daw. Boss, nasakit na naman ang ulo ko. Sobrang lamig, boss. Diba? Pero, yun nga yung pinuntahan mo dito. Yeah. So, samahan nyo kami ngayong araw na to dahil
Na-excite ako dito sa gym na pupuntahan namin kasi yun, shoutout kay Kating kasi siya yung nag-recommend sa amin ng gym na pupuntahan namin. So pupunta kami ngayon sa Star Fitness and let's see Tara dito tayo. what's special with Star Fitness. Samahan niyo Shoutout kami. sa'yo, Kating! Pupunta na kami. Takits. So yun guys, nandito na tayo ngayon sa Star Fitness and malalaman na natin kung ano yung difference nila ng World Gym. So tara, tignan nyo, napaka-solid boss. Oh. Paano to? Anas. Hello, walk-in daily. How much for day pass? 200. Oh, mura. Kasi yung pinuntahan natin kahapon is 650. Mura. Pero sana maganda din. So yun guys, gym tour tayo kahit hindi sa atin to gym. Pakita lang natin kung ano magiging difference nila. Tara. Oh, basement pala siya. Angas. Angas ng gamit dito, boss. Panata. Alam mo bakit maangas to, boss? Alam mo kung bakit? Kasi yung unang exercise natin ngayon is hamstring curl. Taka dito, dito. Dali. Tignan mo to. May cambio, boss. Tignan mo, ha. Aatras ako, ha. Tignan mo kasi malapit, eh. Aatras ako. Angas, di ba? Oh. G, broom. Let's go. On. Ganda. Solid, boss. Ito yung wow. Alam mo, bakit wow? 200 lang, di ba? Tapos yung quality ng mga gamit, pang bodybuilding talaga. Solid. Kumbaga, ito yung 10 of 10 talaga, no? Ito yun. Ito yung wow kasi yung sa World Gym kahapon, alam mo yung meron ka ng mga ganun na equipments na pinadami lang nila. Dito kasi, Kakaiba talaga. First time mo pa lang siya nakita. At the same time, mura pa. mura, tapos yung mga equipments na yan, hindi lahat yan meron sa Pilipinas. Exactly. Oh. Kasi isipin mo, mga nandito is Panata, Nautilus, Hammer Strength na magaganda, di ba? Tsaka pang bodybuilders talaga. Bodybuilders talaga. Ang dami mga bodybuilders dito na malalaki din talaga yung katawan. Kaya yun, wala lang. Share lang namin. So share lang namin na yung workout namin ngayon, ito yung last workout namin dito sa Taiwan. Cambio. Angas. Hoy, bad yun ha? Isa din yun sa reason na kung bakit solid din talaga yung mga athletes ng Taiwan. Isipin mo, may ganito kayong community, tapos may ganitong mga equipments na kailangan nyo lagi. So, magpe-prep ka, ganito yung mga gamit nyo, sobrang solid, di ba? Hindi mo na kailangan gumawa ng mga DIY shits sa mga setup mo kasi yung mga equipment, madami kang choices na mag-fit para sa'yo. No? Yun, share ko lang. Let's go! So yun guys, last set na natin and meron tayong Pinay na nakakilala na nagtawo-work dito. And sabi ko nga sa kanila is napakaganda ng gym at saka yung facility nila is sobrang linis talaga. Pero mawaiba muna tayo. Kung hindi mo pa nakikita yung website natin, live na siya ngayon. So check nyo yung link sa Instagram ko, jpfitnessph.com. Nandun sa link sa bio ko. And check out nyo, baka mamaya interested pala kayo sa online coaching. Wala kayong idea about what online coaching is. So, yun, mas maintindihan nyo siya kung paano siya nag-work. And yun, game. Alam nyo baka sobrang tindi dito. Isipin nyo kung ilan yung leg press dito ah. Bibilangin natin. Vertical leg press. Ito, leg press din to. Yan, di ba? Tapos, meron pang leg press dito. Yan, leg press din yan. Oh. Tapos, meron pang leg press dito. Oh, di ba? 200 lang. 200 Taiwan dollars. Ito pang ayaw mo, boss. Cambio muna tayo. Adjust muna natin. Alright. Pwede ka siyang adjust dyan. Oh. Angas, boss. Akala ko yung gagalaw. Hindi siya cable, hindi din siya ano. Ewan ko anong tawag dito. Galing, smooth po. Ito na. Binigay ni Ate Ellen. Ayan, thank you po. Nagbablog po kami. Dito nag-work si Ate Ellen. Ito yun, Pinay na friend natin na namit dito. Protein pa siya. Yun. Thank you po. Ayan. Pa. Thank you po. Okay lang. Sige po. Maraming salamat. Thank you po. Last na ako. Maganda dito. Hindi ka na mag-a-adjust eh.
no lower back pain, wala ka nang kailangan i-DIY pa para maging fit sa setup ng katawan mo. Whew! Good. Angas na tapos. Viking press and calf raises. Sabi nga, nakalagay dito. Mapapansin nyo kanina, mga ilang exercises is similar kami ng exercise ni Shara. Pero yun, pagdating namin ng midway ng workout, dahil may mga ibang exercise na design na program para sa kanya. Yun, bandang halfway ng workout, nagkaiba na kami ng mga exercise. Kaya yun, nasa calf raises ako, siya nasa hip adductor siya. So medyo iba yung chest press nila. Ito yung gym Lego na chest press. So kailangan ko ng 6 to 8 na 2 sets. Tignan nyo pagka-push ko sa harap, nagdidikit sila. Bagong-bago sa akin. Isipin mo, pag na-bench press kami ganito, may support. Stability purposes. Uy, gago. Gago angas. Ang galing. So last exercise na kasi ako. So side raises na lang yung last ko. So dahil 2 sets na lang, isa dito, isa doon. Siyempre, kailangan mo subukan yan, boss. Ate, mauna na po kami. Bye-bye po. Thank you po. Pabalik po kami dito. Thank you po. Sige po, bye-bye. Yun, si Ate Ellen yun. Yun yung sinasabi natin, nakilala natin na Pinay dito. Na binigyan pa nga tayo ng protein shake. Excuse me, we're going out now. Thank you. Thank you. Yun yung sinasabi natin 10 na to. 10 na. Oo, boss, solid yun. Yung sinasabi nating 10 out of 10 kasi in terms of price, in terms of quality of the equipment na hinahanap natin na pang bodybuilder talaga. Nandun talaga. And then yung vibes din talaga ng mga tao is talagang alam mong mga bodybuilder din talaga sila. No? At the same time, yung mga equipment nila, ganda kasi talagang napansin ko is yung priority nila yung stability din talaga sa mga equipment. Bawas wala ganong manual na gamit. Puro lahat naka na. Machine na. Oo, machine. Saka boss, yun yung wow. Oh, wow talaga yun. Hindi yung malaking gym na puro same-same na gamit. Kung papapiliin ako sa dalawa, dito ako. Yan ako. Di ba? Pag bumalik ako dito na lang ako. Oo. Kasi ang mura ka, boss. Ang mura. Kasi doon, 650. Yung isa kasi nating pinuntahan, which is yung World Gym, is 650 NTD. Around 1.2 or 1.3 pesos. Yun, 200 NTD lang, which is around 400 to 450 pesos lang. Isipin mo, nag-walk-in ka ng 400 or 450 pesos, tas ganun yung equipment mo. Sheesh! Ano yun? Di ba? Shish talaga. Shish talaga yun, boss. Yun yung sinasabing pag nag-walk-in ka, sulit, hindi lang aesthetic. Kumbaga, pati yung quality mismo ng ng gym, no? Yes, sir. Yun. Kaya sana pag napunta kayo dito, puntahan yung Star Fitness kasi talagang wow. Kating, sobrang thank you. Nag-enjoy kami, sobra. Shoutout kay Kating kasi siya yung nag-recommend talaga nung gym na yun sa amin. So sinadya din talaga namin siya kasi last day ng training ngayon eh. Siyempre, dapat sulit. Dapat malupit. Yan. So yun guys, next vlog natin yung full day of eating ng isang bakasyonista na bodybuilder. Ayun yung gagawin natin. Kaya abangan nyo yung next vlog ha. Huwag niyong palalagpasin yun. So kita-kits tayo doon. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na to and marami pa tayong mga gym dayo na gagawin. And sa Pinas, i-comment nyo nga sa baba kung saan tayo pwede mag-gym dayo at the same time. So dagdag ko na rin. So bakit nga ba bilang bodybuilder kailangan mo maging efficient sa mga ginagamit mong equipment? Kasi guys, tandaan nyo, kung nagsiset up kayo ng mga DIY sa mga gym nyo, syempre, di ba, may additional effort kayong ginagawa doon. Magbubuhat kayo ng mga bench, magbubuhat kayo ng mga plates para ayusin. Pero isa sa napansin ko, so dahil meron na silang design talaga para sa mga taong ganito, kaya magkakaiba yung mga leg press nila, magkakaiba yung mga chest press nila kasi may mga taong matatangkad, may mga taong may ikli, di ba? So dahil doon, ang focus mo na lang is magbuhat ka na lang. So malaking bagay yun. Kaya sa tingin ko, isa sa mga kailangan makonsider ng mga ibang gym owners sa Pinas yun, na para mas tumaas din lalo yung quality na bodybuild, di ba? Malaking tulong yun. So, yun, side ko lang naman yun. I'm sure makakatulong yun sa mga kapwa nating bodybuilders. Meron na talagang next level na equipment or next level gym talaga sa Pilipinas. Mamigay kaya tayo ng price na supplement and GP clothing na worth 10,000 pesos. Sa tingin mo? Wow.
Sige, gawin natin. Pag may mga nag-comment dito na talagang yung community nila is solid talaga, gawin natin. Ulitin ko guys mamimigay tayo ng supplement from Atlin na worth 5,000 pesos and JP Clothing na 5,000 pesos din. Ano, okay ba yun? G, so kung may ensayo sa Baguio, ensayo sa Taiwan, ano kaya ang kasunod? Okay? Comment down below kung saan nyo kami gustong pumunta na kasama yung team ng JP Fitness. So, again guys, don't forget to like, comment, and share. See you on the next one! Peace!